So yan mga kagulay, isang magandang hapon. Today's video natin mga kagulay, ito na nga at parating na nga yung punlang talong. At ipapasok namin to ng hand tractor. So magpapatanim po kami ngayong araw at dito nga sa L300 na ito ay nakasakay na nga yung punla namin. So bago ko nga pala umpisahan yung video at may pakita ko sa inyo yung pagtatanim namin. So habang binababa po namin to, ipapakita ko po sa inyo kung gaano kadami yung punla at gaano ka ba kadaming bilang ng puno yung aming naitanim sa 5,000 square meter na tataniman namin. So dito mga kagulay, mayroon po ipapakita sa inyo na aking screenshot mula sa aking calculator. Para sa ganun mga kagulay ay meron na kayong ideya kung gaano nga bang punla ang uubusin nyo sa inyong mga area. So ito po ang ating pagbabasihan ay 5,000 square meter po itong aming nakuhang sanlaan. So ito po makikita nyo po sa inyong screen. Yung pong 60 na nasa unahan na nakikita nyo sa screen, yan po yung bilang ng tray na aming kinuha at in order sa seedlingan. So bali ang isang tray po ay may laman pong 110 piraso. So kung kukwentahin nyo po ito at makikita nyo sa kanyang total ay nasa 6,600 piraso ng puno na kaliksto. So ang presyo po naman ng isang tray po ay nasa 180 ang isang tray. So ayan, so sana makakatulong po ito at para po may ideya na po kayo. So yun nga mga kagulay, ito na nga at magtatanim na nga po kami nung aming kaliksto. So yung maga na pagdating ng punla, ipinasok po muna namin ito sa looban kasi tumatawid po ng ilog para po makapunta doon sa aming taniman. So ngayon hinihintay po namin iba namin mga kasama para po makatulong po namin sa pagtatanim. So bali 11 po kami na magtatanim ng kaliksto at yung tatlo po doon ay magbubutas. So yung aming tanim na talong po ay amin pong ibubutas sa mismong lupa dahil nga ito ang mga kagulay, tunubigan na nga po namin ito bago taniman. So kailangan meron po magsasarado kaya medyo marami po kaming kinuhang mga katulong. So yun nga mga kagulay, ito na nga yung punlang kaliksto at dito na nga mga kagulay ay naglagay na nga kami dito sa aming nalagyan. So parang ang tawag dito sa amin ay stretcher. So bali 12-12 tray po ang laman po niyang kada isang buhat. So dalawa po kami ng pinsan ko dito magbubuhat at yung iba nga po mga kagulay ay nagdala po ng tagi-tagisang tray para po hindi sayang yung pagpunta nila doon. So yun nga mga kagulay, dito nga ay medyo dahan-dahan lang tayo dito dahil nga pag nabagsak yung tray ay nabubunot po yung mismong talong. So dito na nga mga kagulay, yung tatlo nga po ay nagumpisa ng magbutas at yung ginamit nga po pambutas dito yung mga puno ng ipil na sakto lang po ang laki ng kanyang butas. So dito yung iba po ay naglalagay po sa mismong butas at meron pong iba naman ay nagdidiin para po hindi po hanginin yung ating tanim na kaliksto. So dito kasi mga kagulay, kaya tinubigan na po muna itong aming tataniman kasi nga itong mga kagulay ay pinagtaniman ng palay. So nung yung tractor ko po ay hindi masyadong nadurog dahil nga medyo matigas yung kanyang tinangkal kung tawagin dito sa amin. So parang hanginin po kasi siya kung itatanim po namin sa tubig at baka madurog din po ang kanyang ugat pagka diniinan po ng persado. So dito tinubigan ko po muna at mga ilang araw ay dito na po makikita nyo ay meron pong binubutasan para po yung butas yung po ay magsisilbing lalagyan ng mismong puno ng kaliksto. So dito mga kagulay, ayan kung makikita nyo hiwalay-hiwalay na yung tray para po hindi na po mahirapan yung iba naming kasamang manananim. At yun na mga kagulay, makikita nyo nga na halos yung iba nga ay medyo nahihirapan pa dahil nga medyo matigas din, mabilis tumigas pala ang lupa dito. At doon nga mga kagulay, medyo bago lang po kasi kami dito sa lupa na to, hindi pa po namin kabisado kung gaano siya katagal bago siya tumigas. So dito nga makikita nyo mga kagulay, kita nyo halos pagka nilalakaran lapat na yung lupa. So dito talagang dinidiinan po na mabuti para po hindi po hanginin yung puno at hindi po maglanta. At ito na nga mga kagulay, kung makikita nyo itsura ng butas, so kailangan sakto-sakto lang po yung laki sa kanyang ugat. So yung kasing nakatray po kasi meron po yan na pinaglalagyan na butas. So yan po yung ugat niya, kailangan po diinan ng mabuti para po yung ugat niya ay lumapat sa ilalim. So bali po ang tawag dito sa amin ay basol sa tuyo. So yun po ang tawag dito sa amin sa pagtatanim nito. So iba po yung tinatawag na tanim sa tuyo kasi yun po ay malabo.
At dito nga mga kagulay, tinignan ko na nga yung tubig na aking pagkukuhanan kasi obligado pong pasundan agad ito ng tubig para po yung lupa ay lumapat po at kumapit na po ang ugat. So bali iniwanan ko po sila doon at natapos na nga po yung unang pinitak dahil po yung mga kagulay ay tatlong hati po yun yung aking ginawa para hindi po mahirap magtubig. So ito po yung nakuha kong tubig, medyo malakas-lakas naman din po at medyo alanganing oras na nga lang din ang pagkuha ko dahil talagang hapon na. So dito nga mga kagulay, inabot kami dito ng 11 PM na sa pagtutubig kasi nga mga kagulay medyo marami din po kasing gumagamit sa taas kaya po medyo matagal yung naging dating dito sa atin ng tubig sa taniman namin dahil nga medyo dulo po kami. So dito nga mga kagulay ay medyo tumulong-tulong na nga po ako dito para po mapabilis na nga po yung pagtatanim. So makikita nyo sa kanyang lupa, ang tinatawag dito sa amin ito ay banliken. So ito kasing last na tanim niya, kung makikita nyo yung last video ko, ay dito po yung may palay po na akin din nilinisan. At mga ilang araw po ay amin na nga pong ginayak para po mataniman ng kaliksto. Kasi talagang madali yan dahil nga pagdating ng punla ay talagang sigidahan na po sa petsa. So ilang araw ko lang din po itong ginayak, halos sa 3 araw lang po para po may habol ko po sa mismong pagdating ng punla at hindi na po siya tumanda pagka nakuha na po namin. So makikita nyo talagang mga kagulay na maganda naman na ang punla at malalaki na at medyo malalaki na po ang kanyang puno. So hindi ito katulad ng pinunla dahil pagka tinanim po ito ay talagang nakabagsak po ito sa lupa. So ito naman na pag tinanim ganyan na po ang tindig niya at di na po siya didikit sa lupa pagka ito po ay nagtubig. So makikita niyo sa pagpapatubig nito halos palubog. So dito nga kung pinunla ito mga kagulay maglalanta pa ho ito. Talagang didikit pa sa lupa at medyo mahihirapan siya sa pagbangon. So ito po ang kagandahan pagka nakasidling tray yung tinanim nyo agad dito sa inyong mga lupa at hindi na po kayo mahihirapan sa pagpaparecover. So medyo maglalanta lang po siya pero kinabukasan po at nasalat na po siya ng tubig, dito po makikita na po na talagang buhay na po siya at pwede na po siyang lagyan ng abono. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need.